So, alam naman natin na kapag ang kasalanan, ang dulo nun ay kamatayan, dun sa apoy ng impyerno, kaparusahan, eternal damnation, that is the Word of God. Yun po yung salita ng Panginoon. Amen po ba? So, because sin enter, Genesis chapter 3 verse 15 is what they called the gospel proclamation or the proto-evangelium. So let's read what is Genesis chapter 3 verse 15 says. Ano ang sinabi ng Genesis 3:15? And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise on your head, and you shall bruise him on the heel. So, just to give you a background, no, ang babae po ang nagkasala. Si Eva po 'yon. Tama po? Siya po yung kumain ng prutas na pinagbabawal. At dahil kinain po ni Eva 'yon, ang ginawa niya, nung makita niya si Adan, binigyan din. Ito namang si Adan, siyang binigyan ng utos, tumikim din. Si Eva talaga. Yung mga babae talaga, minsan yan ang di ba? Yan yung mga, nagre-react yung mga babae, pastor naman. Hindi, ito si Eva. Di ba? So, nung siya yung na-deceive, the Bible says it is Eve who has been deceived. Siya yung na-deceive ng kaaway. So ngayon, makikita natin dito, pag binasa niyo yung Genesis chapter 3, sabi ko kanina, the fall of man, when sin entered to the creation. Particularly, itong si Eva, tapos, kinain niya yung puno ng binagbabawal na prutas, and then, inalok niya yung asawa niya. And because of that, sin entered. At dahil doon, ito yung consequences. At dahil, pag binasa yung Genesis chapter 3 nandun, kaya yung babae, pag nabuntis, magdadala siya ng 9 months. Tama? 9 months ba? Kasi yung rabbit ko dati, 1 month lang eh. Yung kambing, 9 months din ba? O 3 months? 3 months lang. Okay. Yung tao, 9 months. Okay. Nakalimutan ko na. Pero siyempre, hindi naman ako nagdadalang tao eh. Di ba? Iba lang dinadala ko. Okay. So yun, dito, makikita natin dito, gusto ko maintindihan natin, that this is the first proclamation of the gospel because God made the promise. Sabi mo sa katabi mo, God made the promise since the beginning. This verse spoken by God after Adam and Eve sinned. Even in the middle of judgment, listen to this, even in the middle of judgment, God gives a promise of redemption. Kahit dun sa chaos, kahit dun sa sitwasyon ng pagkakasala, may pinahayag na pagtubos at solusyon ng Panginoon. Since the beginning, since the book of Genesis. So the seed of the woman, tingnan nyo, according to science, wala namang seed ang woman eh. Meron siya egg. Are you listening? Nagkamali ba ang Bible? Yung mga dito, yung mga medical natin, mga nurse, mga doktor, meron ba tayo dito? Di ba, usually lineage, yung seed nang gagaling yan sa lalaki. Hello? Pero sabi dito, the seed of the woman. Kasi nga, gusto kong maintindihan natin dito pa lang sa Genesis chapter 3 verse 15, ipinapakita na kung papaano isisilang ang tagapagligtas. Because the seed, mag-fast track muna tayo, muna tayo, advance. Punta tayo ng New Testament. Hindi galing yung seed kay Joseph na pinagbuntis ni Mary. Are you listening? That's why we called it virgin birth. Tama? Kaya nga ang tawag sa kanya, Birhen Maria. So it is a promise of redemption. It is a promise that one day, babae ang nagkasala sa Garden of Eden, babae ang gagamitin ng Panginoon para magsisilang din ng tagapagligtas. Are you listening? Are you following? Nagkasala si Eva. So ngayon, ang redemption na gagamitin ng Panginoon, ang magre-redeem dun sa kasalanan, ay gagamitin ng Diyos si Mary. At ang sabi dito, the seed of the woman, that seed of the woman is no other than our Lord Jesus Christ. Because the seed did not came from Joseph, the seed comes from the Holy Spirit. The seed comes from God. Amen?
Are you listening? Nakakasunod po ba tayo? It is the foreshadow. Ang ibig sabihin ng foreshadow, ito yung inilalarawan ng pangkasalukuyan na sitwasyon na mangyayari sa panginaharap. That's the foreshadow. It's the typology. Yun yung mga terminology ng theology para maintindihan natin. It is the coming of the Messiah that one day. Hello? Kaya, gusto ko maintindihan, di ba, pinipreach yung stars, maganda naman yan eh. Di ba? Yung pinanganak siya sa manger, maganda naman yan. Pero gusto kong maintindihan natin yung pinakasimula. It all happened because of Genesis chapter 3 verse 15. It is a promise of God to human beings so that the Messiah will come, He will redeem us. Pero doon muna tayo sa promise. Kaya dito, sabi doon, the seed of the woman is our Lord Jesus Christ. He will crush the head. Sino yun? Si Satanas, yung dudurugi ng ulo. Nabigla. Okay. Kaya nagpalit ako ng shoes ngayon para kapag ginanong ko malakas. Okay, ah. Kasi meron ganun may senaryo di ba? So sabi diyan, no, the seed of the woman will crush the head of Satan. O yun, tinamaan na to. Okay. Okay. Sige. Na-crush. Okay, so ito po, no, gusto kong makita natin. And then, ang sabi dahil, you will strike his heel. Ito yung, ang ibig sabihin niyan, yung cross na pinasan ni Jesus Christ. Pass forward lang muna tayo, and then babalik tayo ulit para mas maintindihan nyo lang. And then Christ's suffering, and then yung wounds, yung bawat bugbog sa ating Panginoon. So makikita natin dito, it is all connected. Sabi natin connected. Kaya hindi po pwedeng ihiwala yung Old Testament sa New Testament. Kaya tayo, sa church natin, we both believe the Old Testament and the New Testament because the New Testament cannot stand without the Old Testament. Hello? Kasi tingnan nyo itong kwento na to, tingnan nyo itong senaryo na to. Di ba? It is the woman, si Eva ang nagkasala. Then look at the redemption. Look at the redemption, the redemptive plan of God. Babae din ang gagamitin ng Panginoon. Sino ang, listen to this. Kayo mga nakapag-encounter, naiintindihan nyo to. Pero sa hindi pa nag-encounter, gusto kong maintindihan nyo to. I want you to listen very carefully and follow me carefully. Di ba? Saan nangyari yung kasalanan? Saan pumasok? Sa Garden of Eden. Saan sinimulan ng Panginoon yung redemption? Sa Garden of Gethsemane. Nasaan yung ahas nung tuksohin? Itong si Eva. Nasa garden, nasa puno. Hello? So, tingnan nyo. Ano ang pinasan ni Kristo? It is a cross made up of wood. So, it is not accidental because it is intentional. Hello? God made it intentionally. Sabihin mo sa katabi mo, wala aksidente kay Lord. Lahat nasa plano. Kaya yung pagpunta mo dito, hindi aksidente na nandito ka. Yung pagiging Kristiyano mo, hindi aksidente na nandito ka. Oh, may nag-invite sa'yo, pero I believe this is God's intention for you to hear this message. And in those who are watching on live stream, it is not an accident or accidental that you were able to push your finger on your cell phone, then you are watching it right now. Hindi aksidente yan. I don't believe that God is a God of accident. No. It's not a God of coincidence. It's a God who is intentional. Amen? Kaya ito makikita natin. I want you to have this number one point na gusto kong maintindihan natin. No, according to Genesis chapter 3 verse 15, the promise of a Savior, the Savior was promised in brokenness. The Savior was promised in brokenness.
So ibig sabihin, kahit yung tao may problema, yung tao may chaos, may pangako na si Lord. The greatest problem that time and even in our time is not cancerous. It's not cancer. It's not any sickness and diseases. May gamot na nga dyan pero yung gamot sa kasalanan, walang mabibili. It is just the blood of Jesus Christ that can wash, that can cleanse the sin of every human being. That's why when sin entered, the Savior promise was already there. In Genesis 3:15, may pangako na. Sabi mo sa katabi mo, sa mga pagdadaanan mo, sa brokenness, sa kawalan, may pangako na si Lord para dyan. Kaya lang alam mo kaya. When the creation is in chaos, the Savior was promised. It's already there. God has made a solution. Sabi mo sa katabi mo, may solusyon sa pinagdadaanan mo. May solusyon sa bawat pagdadaanan mo pa. Di ba? There is this song, God will make a way. Mukhang hindi pa kayo nag-lunch. God. Wait lang, pag gumanon ako, sila lang kakanta. Yeah. Okay. God. Yung iba, pakyut pa, no? So, kahit walang, sabi ng kanta, sa panahon ni Moses, God will make a way where there seems to be no way. Dumaan sila dun sa dagat, ginawang super highway. Imagine nyo yun. So, ibig sabihin, walang problema, walang sitwasyon na walang katumbas na solusyon sa Panginoon. Ang katumbas ng sitwasyon mo ay pangako na iyong pangahawakan na galing sa salita ng Panginoon. That every situation that you have, you must look for the Word of God that will confront your situation. Sa bawat sitwasyon mo, ang hanapin mo, yung salita ng Diyos na magko-confront dun sa sitwasyon mo at paniwalaan mong sinasabi ng Diyos. Ito nga, sa panahon na nagkasala ang tao, may ginawa ng solusyon ng Panginoon. May pangako na si Lord. Sabi mo lang sa katabi mo, huwag ka lang mainip. Ito kasi problema ng inipin. Hello? Tagal naman. Kapipray mo lang, gusto mo, bakit siya? Kasi bakit? Baka siya handa na, ikaw hindi pa. You know, the very reason why you want to receive an answered prayer, this is what I noticed. This is what I discover. This is part of my evaluation. Because every answered prayer that you receive, the tendency is you are already prepared for that. Kaya pala wala pa kasi hindi ka pa handa. Kaya lang gusto natin parang kung mahihilahin ka lang. Parang huwag ka nang matutulog para hilahin mo lang bukas na, no? Ang bagal naman. Kaya minsan, imbis na bumibilis, lalong bumabagal. Sabi mo sa katabi mo, God's timing is different from ours. Amen. Palakpakan natin si Lord kung naniniwala ka dyan. Kaya ang nagmamadali, madalas nagkakamali. Amen? Kaya kailangan, hinay-hinay lang. Sabi mo sa hinay-hinay lang. Pastor, patapos na 2025. Ano ngayon? Date lang ang magpapalitan. Hello? Kung may pinanghahawakan ka salita ng Diyos, di ba? In every minute, in every second, in every hour, in every day, God can still do a miracle. I believe on that. I believe. I agree on you. Naniniwala ko. Kasi yun ang sabi ng Panginoon If you have a faith just like a mustard seed, you can command and you can say to that mountain to move, and that the mountain will move. Si Lord ang may sabi nun. It's a promise. If you have a faith, sabi mo sa katabi mo, may pananampalataya ba dyan? Sige, yug-yugin mo ng konti, may pananampalataya ba dyan? Baka wala naman. Kapag meron,
Yan ang hinahanap ng Diyos. Amen po ba? The second thing that I want to share, the Savior was promised through the prophets. So it is not just God who made the promise of redemption in Genesis chapter 3 verse 15, but even the prophets. Alam niyo, mahalaga na maintindihan natin yan. Kasi bakit? I want you to understand that when God made a promise, He will going to fulfill it. Yan ang gusto kong sasabihin ko na. Diba? Para yan na yung maglaro sa isip natin ngayon. Kasi gusto kong i-establish sa bawat isa sa atin ngayon, yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, pag sinabi niya, totoo yun. Mangyayari yun. Huwag mo lang bibitawan. Ipaglaban mo. Tayuan mo. Hello? Huwag mong bibitawan. Kaya tingnan nyo dito, no? Even in the times of the prophets, the promise was already been uttered and prophesied in the old times. Let's read Isaiah chapter 9, verse 6. Verse 7. For us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Listen to this. So ito, makikita natin dito, itong verse 6 pa lang, itong verse na ito ay patungkol sa ating Panginoong Yesus. A child is born. Ipinanganak siya. A son is given. It is not just the per se of our mindset na ipinanganak. Hindi. Ibibigay siya. Ibinigay siya. At hindi lang basta-basta yung bata na ipapanganak. Yung government will be upon his shoulder. So that was the responsibility that he has. And he will be called Wonderful Counselor. He will guide us. Mighty God. Listen to this. Listen to this. This kind of character and attributes na meron ng batang ipapanganak. This is our Lord Jesus Christ. Prince of Peace. Siya yung prinsipe ng kapayapaan. Tama ba? Marami nang hindi payapa ngayon. Di ba? Hello? Magpapasko na. Wala ka pa rin jowa. Papasko na. Di ba parang, nga di ba? Para bang, kaya mo na mga buhay na walang jowa Pero kapag nanalangin ka, may pangako kang pinangahawakan kay Lord, di ka mananatiling single. Lakas mag-amen, meron ka ng asawa, wag na. Di ba? Yung may mga dalaga lang dito at binata. Okay? Sabi ng mga, amen. Baka marinig ka ng asawa mo, nag-amen, amen ka pa dyan, ha? Yung mga wala na yung asawa, pwede na mag-amen. O yung mga dalaga at binata, kinaihiran na amen. O yan, at least yung mga binata at dalaga lang nag-amen ngayon. Pipiliin nyo rin po, amen ninyo, ha? Baka mapaaway tayo dito. Okay. Baka mabilang po ng asawa. Okay, verse 7. Let's go to verse 7. Ano sabi ng verse 7, brother? Of the greatest of His government, and peace will no end. Will be no end. He will reign on David's throne and over His kingdom, establishing and upholding it with justice, righteousness from the time and forever, time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. So, I want you to see this, no? Makikita natin, ito yung hindi lang ang Diyos ang nangako. Sa Genesis 3:15. Even the prophets. Isaiah is one of the major prophet in the Old Testament, and even Prophet Micah. There is a prophecy of Prophet Micah that is pertaining to our Lord Jesus Christ. Kaya makikita natin, hindi yan yung parang aksidente lang na ipinanganak, no? Even to the time of creation in Genesis, it's already there. Yung plano. Kaya tingnan nyo, gaano katindi yung plano ng Diyos. Kaya, sabi mo sa anong mas matindi, plano mo, plano ng Lord. Anong sagot niya? O yun naman pala kaya dapat sumunod tayo sa plano ng Lord.
Sabi mo, God's plan versus my plan. Sino kayang mananalo? Ha? My plan or your plan? My plan or God's plan? Sabi mo sa katabi mo, sino mananalo? Sana panalonin mo si Lord para panalo ang dulo. Amen? Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. So, now, gusto kong makita natin na kung gaano ito katotoo yung pangako ng Diyos. Okay, number 3. Ang bilis ko Okay. Number 3, the Savior was promised with a purpose. So kanina, yung una, ang Diyos ang nangako, sa Genesis pa lang, and then pinangako at binanggit din, pinrapesay din ng mga propeta, at ito naman may purpose. Sabihin natin may purpose. Ayan. So ano kaya ang purpose? Let's read Matthew chapter 1 verse 21. Marami pong mga passage pero I just choose few. Okay? What Matthew chapter 1 verse 21 says? No? She will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So that is the very purpose. That's why Jesus came. One of the purpose Jesus came here to save his people from sins. Iligtas yung mga tao sa kanilang mga kasalanan. Why? Because we cannot save ourselves. You cannot save yourself. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya pansinin ninyo, minsan, yung Pasko sa atin, holiday. Tingnan nyo, ang layo. Pasko, may inuman. Diba? Pasko, lahat ng reunion, parang hindi akma dun sa rason at sa layunin ng okasyon. May mag-aaway pa. Kasi nalasing Hindi na yung spirito ng Diyos, spirito na ni San Mig. Tama? So nawawala na ngayon yung layunin. Kahit minsan, family reunion, I'm not against that. Kasi yun lang talaga yung holiday na makikita ang lahat. Pero wag natin kakalimutan the reason, the purpose behind that holiday is this truth. May ipapanganak, may pinanganak na tagapagligtas para tubusin niya tayo sa ating mga kasalanan. Kasi pag religion lang, tapos uwi na. Sumausaw lang sa likod, pagkatapos nagpila, linabas ang dila, banal na. Pag-uwi, iinom na. Pag-uwi, magkikipag-away na. Lasing na mamaya, di na makausap ng maayos. Wala nang sa katinuan. Nawala yung purpose. Sabihin natin sa kanila, let us bring back that purpose. We cannot recreate that purpose because it's already been there. It must be reminded. Kailangan nare-remind tayo, i-re-echo natin. Kasi lahat for sure uuwi. Hindi December 25 ang kapanganakan ng Panginoong Yesus, no? Tuturo ko yun sige next Sunday. Kasi gusto ko munang maintindihan ninyo na ang Diyos ay may pangako at kapag nangako ang Diyos, totoo siya at gagawin niya yun. Kaya gusto kong mawala sa atin yung maling kaisipan patungkol sa reason ng season na ito. Tandaan natin, no? Hindi bagong damit, hindi bagong gadget. Minsan pag walang bagong damit, malungkot. Pag walang bagong gadget, malungkot. Kasi bakit yung bonus hindi umabot? Pagdating, di ba? Lahat ng bills tinamaan, yung bills na lang ang hindi tinamaan. Konti lang nakakuha noon. Slow loading. So ito po, no? He came to save us. Pwede po bang sabihin sa kami, He came to save us? So there is a penalty for sin.
May penalty po ang kasalanan. May kabayaran ng kasalanan. That's why there is this promise that comes from the Father that this Son will be born and will be given. And that Son will going to have a government on his shoulder. He's a Prince of Peace, mighty God. In spite of that, he was sent by the Father to die on the cross for the forgiveness and for the remission of our sins. Because we cannot change ourselves. We cannot save ourselves. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. For example, ay hindi naman ako gagawa ng kasalanan, pastor eh. Hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako bubugbog, hindi naman ako violente, mabuti naman akong tao, 'di ba? Nangopya lang ako nung third year, 'di ba? Hello. Di naman ako nananakit ng kapwa. Well, our salvation is not based on the good works that you do and that you're about to do. Salvation is by grace through faith. It is not from ourselves. The basis of our salvation is the death of Jesus on the cross of Calvary. And by the blood of Jesus, He washed away our sins. Yun po yung basihan ng ating kaligtasan. Good works cannot save us. But when we are saved, we can do good works. Amen? E di sana hindi na napako si Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, nagpakabuti na lang tayo at nagpakabait na lang tayo. Pero sa katotohanan, hindi mo kayang maging mabait ng forever. Siguro magiging mabait ka lang ngayon kasi nasa church ka. Paglabas mo dito, Rah! Para ka ng tigre na ninakawan ng anak. Para kang manok na inaagawan ng itlog. Di ba mo? Alam nyo, naalala ko pa, segue lang ako, nung bata ako, kumuha ko ng itlog sa mga manok, yung nakaganon, tinamahaan yun dito ko, namula. Sa Kapampangan, nabalabat. Yung feather siya, ginanon ako dito. Pero, nakakuha naman ako ng isang itlog. Nilaga ko, yun, may merienda, itlog. So sa pag-uwi natin mga kapatid, kailangan, alam nyo, one thing that I like, siguro by January ko na ipipreach yun, yung family revival, yung inatinan naming conference kahapon. Grabe yun, grabe talaga yun. So, if you want to stay later on, ay grabe, magte-testify yung mga umaten ng mga conference mamaya, no? You will be encouraged. Okay? So let's just continue here. No? The greatest gift is salvation. The greatest need is a Savior. Sabihin natin, the greatest gift, isa pa, the greatest gift is salvation. The greatest need is a Savior. Yan po yung pinakadakilang regalo. Ngayong Pasko, kung wala mong magregalo sa'yo, basta alam mo, ang regalo ng Ama sa'yo, si Kristo, sapat na. Yung ikaw ay ligtas, sapat na. Pastor, iba pa rin kasi. Di ba? Iba pa rin yung may magregalo. O kayo mga anak na nagtatrabaho na, huwag nyo naman kalimutan ng nanay nyo, tatay nyo. Baka mamaya inunan nyo na yung girlfriend nyo, boyfriend nyo, yung nanay nyo na nagluwal sa inyo, nakalimutan nyo na. O paatinin yung mga anak nyo next Sunday. Yan ang topic natin. Baka yung mga kabataan, okay, wala ako next Sunday, Pastor. Balance yan, balance. Okay, may natututunan po ba tayo mga kapatid? So yun po yung greatest gift to all is salvation. The greatest need of all is Savior. Amen? Yan po yan. Pinakadakilang regalo ng Panginoon ay ang kaligtasan mula lamang kay Kristo. At ang higit na ating kailangan ay tagapagligtas. Amen? May natututunan po ba tayo mga kapatid? Kaya dito po, sino ba namang hindi nagkasala? Lahat po tayo nagkasala. Tingnan mo yung katabi mo. Hello, Mr. Perfect, Mrs. Perfect. Wala. Hello?
Alam mo yung mga nanay, di ba, hindi po perfect yan. Almost perfect. Hello? Tama ba? Nasaan ba yung mga tatay dito? Pakitaas ang kamay. O, di ba, yung mga asawa natin, hindi perfect yan. Almost perfect. Kasi bakit? Pag nagsalita na yan, grabe, hindi ka na okay. Almost. Hello? Okay, umabsent ang tatay, kundi nakabawi siya kahit konti man lang, di ba? Di ba, pag nagsalita yung nanay, di ba, kahit sa mga anak, ay, grabe, almost perfect yan. Nagkakape nga kami one time eh. Sabi ko, alam niyo si mami, kaya gustong-gusto ko yan, mahal na mahal ko yan. Kasi bakit? Almost perfect yan eh. Sabi ko, I don't know, I forgot sino mga kasama ko na primary 12. Nagkakape kami noon. Talagang tumawa lahat sila. Di ba? Eh, siyempre, madalang lang akong manalo eh. Eh di ba? Yun ang pagmamahal, di ba? Oh, amen daw, di ba? Ganon din ba? Ayan, sabi niya, totoo yan. Sabi niya, almost perfect si mami, sabi ng bata. Okay, palakpakan natin lahat ng mga nanay, mga tatay. Yeah. Eh, di pa ho Father's Day, Mother's Day. Okay, pero ang sakripisyo ng nanay at tatay, hindi lang naman isang araw sa loob ng isang taon lang. Hindi. We appreciate them dapat araw-araw. So lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo kailangan ng tagapagligtas. Lahat po tayo nangangailangan ng kaligtasan. At hindi natin kayang iligtas ating sarili sa kapamahan doon sa dulo, sa apoy ng impyerno. Hindi natin kaya. Siguro kaya mong iligtas yung anak mo ngayon sa kapahamakan, pero yung buhay ngayon dito is temporary lang. Pero yung buhay na bigay ni Kristo ay buhay na walang hanggan. Hindi lang sa mundong ito, kundi yung pang walang hanggan. Kaya si Lord, ang plano niya hindi lang pang temporary. Okay? Ang plano ng Lord, permanent. Tayo may plano, pero lahat ng plano natin temporary. Pero ang plano ng Diyos, pang walang hanggan at permanente. Kaya itong plano ng Diyos, kapatid, na linisin at iligtas ang sangkatauhan. Kaya nga, there is this song, I still remember, when I was a kid, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Be gracious, be great. Diba? Ba, parang ibang version yata yung sa aming kapilya, no? Di ba? Di, alam ko, maawa ka sa di ba? Minsan, di ba kanta natin, maawa ka sa Kanya. Hello? So, it is the blood of Jesus Christ that He shed on the cross, that will cleanse us. Yun po yung lilinis sa atin. At yan po'y kasama sa pangako ng Panginoon. Kaya nga, ito po, no? Ito yung pangako na may kasamang layunin, at ang layunin ay para iligtas ang lahat ng mga maniniwala at tatanggap lamang sa Kanya. Yes, Jesus died, pero magte-take effect lang yung kaligtasan kapag ang tao'y naniwala at tinanggap niya yon sa puso niya. Hello, are you listening? So a gift, halimbawa, binigyan ka ng regalo. For example, no, bibigyan ko ng regalo si Fatima. Fatima, saluhin mo to, ha? O yan. Uy, galing niya. Ha? Kasi, 4 ang mata niya. Okay. Ay, nalito. Okay. Wow, binigyan siya ng regalo, tapos, sino dito yung binigyan ka ng regalo, tapos andyan lang, hindi mo binuksan, hindi mo ginamit, hindi mo kinain kung makakain man. Di ba andyan lang? Andyan lang eh. Hindi mo ma-enjoy, hindi magte-take effect sa'yo. Binigyan ka ng pabango. Hindi dahil nababahuhan sa'yo. Para lang maging mabango ka lalo. Hindi mo ginagamit.
inaamoy-amoy mo lang yung case. Bango. Di ba? Aamoyin mo ulit. Huy, tingnan mo yung pabango, ang bango. Hindi mo naman ni-spray. Do you think magte-take effect yun? Hello? Hindi, di ba? So ano pa mang regalo sa'yo na hindi mo tinanggap, hindi mo ma-enjoy. So itong regalo ng kaligtasan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kailangan tanggapin natin. Lalo na yung mga kamag-anak, pamilya, kaibigan na wala pa sa Panginoon, kailangan matanggap nila itong regalo ng Panginoon. It is not a religion, it is a relationship. Amen? Kaya yan po yung promise ng Panginoon na may kasamang purpose or layunin. Pang-apat. Then I will close. Okay. The Savior was given to bring hope to all people. The Savior was given to bring hope. So binigay po ang Panginoong Yesus, ang tagapagligtas, para bigyan ng pag-asa ang lahat. Kapag na kay Kristo ka, buo ang loob mo na punong-puno ng pag-asa. Ang taong wala kay Kristo, yun ang walang pag-asa. Pero kapag na kay Kristo ka, kapatid, may pag-asa. Luke chapter 2, verse 10 to 11. But the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all people. Ito po, nung pinanganak ang Mesaya, may daladalang mabuting balita. Good news. Verse 10, anong sabi ng verse 10? Verse 11, for today, in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord. May solusyon. Huwag na kayong magulumihanan. Huwag na kayong malungkot. May pag-asa. Ipinanganak na ang tagapagligtas. May tutubos na sa kasalanan. May solusyon na sa mga mahihirap na sitwasyon at sa pamamagitan lamang ng banal dugo ni Jesus, yan lamang ang may kapangyarihan na humugas ng kasalanan ng tao. Walang iba. Dugo lang ng ating Panginoong Yesus. Sabi doon, I bring you good news of great joy for all people. Tingnan mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, I bring you good news. Di ba? Parang bad news yata yung narinig niya eh, di ba? Tingnan mo, di ba pag may good news, good news! I bring you good news! Di ba? Masaya ka. Hindi yung, alam mo, may good news. Di ba minsan meron tayong ganito, may dalawang kukwento sa'yo, may good news at may bad news. Ano gusto mong unahin ko? Di ba? Bahala ka na. Pero ito walang bad news to mga kapatid. Sabi niyo, I bring you good news of a great joy. Niisip mo kasi, Pastor, niisip ko nga, mapang Noche Buena eh. Niisip ko nga, ganito eh. Kapatid, kahit dami mo pagkain sa pagkainan, kung yung diwa ng Pasko ay wala sa pamilya mo, walang kwenta pagkain. Baka pag-awayan pa yan. Kasi bakit? 6 kayo eh, 5 mansanas lang binili mo. Alam niyo po, naalala ko yan nung bata pa kami. Alam niyo po, ilang kaming magkakapatid? Konti lang po kami, baog ang nanay at tatay ko eh. 12 lang po kami. Imagine, di ba merong, ang prutas dapat ilan? 7, tama? Ha? Ilan ba talaga? 12.
dosena. Diba? Imagine kung 12 kami, dapat kung may mansanas, 12. Kung may ubas, siguro 1 kilo, pwede na kahit isa-isa lang, di ba? Yung orange, dapat ganun. Siyempre, mauna yung mga bata. Bawing-bawi ako, bunso ako eh. First pick. Pero alam nyo kapatid, kahit marami kang pera, marami kang pagsasaluhan, kapag hindi maliwanag sa'yo ang diwa ng Kapaskuhan, at kapag hindi mo naiintindihan ng pagkasilang pala ng ating Panginoong Jesucristo ay bunga ng pangako ng Diyos simula pa nung una. Kaya kapatid, gusto ko maintindihan nyo to. May pangako ka bang pinangahawakan sa Panginoon? Before the end of this year, I want you to read the Bible. I want you to read from the Lord. At yun yung panghahawakan mo. May life verse ka ba? Ano ibig sabihin ng life verse, Pastor? Yun yung kahit anong pagsubok na pagdaanan mo, yun ang hinaharap mo sa sitwasyon mo. Hello? Hindi yung pag may pagsubok ka, kung ano-ano nang sa isip mo, pag backslide na ako, hindi! Ang iharap mo sa sitwasyon mo, yung pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo. Yung salita ng Diyos na pinangako niya. Kasi bakit yung Diyos na nangako ay totoo? Matapat. Maasahan. Yan ang Diyos. Pumasok ang kasalanan, pero nangako na ang Diyos ng solusyon. Anong sabi ng Psalms 145 verse 13? The Lord is faithful. Sabi natin, the Lord is faithful to all His promises and loving toward all He has made. So ang Diyos po'y tapat sa kanyang mga pangako. At dahil minahal ng Diyos. Kaya nga, di ba? Binigay niya yung anak niya eh. Hello, are you listening? You know what Joshua chapter 21 verse 45 says? Not a single one of all His promises, not single one of all the good promises the Lord has given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Pwede bang angkinin mo yung message na yan? Yung passage na yan? Meron doon nakalagay, di ba, ulitin ko lang medyo, nababasa nyo ba na maayos? Kaya sabi dito, not a single one of all the good promises of the Lord has given to the family of Giao was... Pwede bang family dyan, palitan mo, i-claim mo, sabihin mo, isigaw mo yung apelyido mo? Pwede bang tumayo tayo ngayon, mga kapatid? Yung katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Okay? So, tingnan nyo po ito, no? Pwede ba nating, inahan nyo muna, no? I-declare natin ito. Not a single one. Ulitin natin. Not a single one of all good promises the Lord has given to the family. Banggitin mo ang apelido mo. Isigaw mo. Come on. Was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Come on, palakpakan mo si Lord. Lahat ng pinangako ng Diyos sa Israel, sa kanyang bayan, sa kanyang minamahal, lahat ng iyon nangyari. Kapatid, huwag nga alis sa lugar na to na hindi ma-develop yung pananampalataya mo at may panghawakan kang salita ng Diyos. Kung ang pangako ng Diyos sa sinabi o salita ng Diyos sa pangahawakan mo, yung Jeremiah 29:11, John 10:10,
Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Kapag nakikita mo na nagtatumbling ang mga kapamilya mo, lalong lumalala, yun ang dinideklara mo, as for me and my house, we will serve the Lord. Kahit umiinom pa yan, kahit hindi pa nagcha-church, kahit may mga bisyo, yun ang dinideklara mo. Darating ang araw, magsisimba, maglilingkod kaming sama-sama sa Panginoon. Dahil ang pangako niya ay tapat at totoo. Kung ikaw ay nasa bingit ng sakit at karamdaman na inideklara mo sa pamamagitan ng iyong latay, sa pamamagitan ng iyong dugo na tumigis, ako'y magaling na. Habang kumikirot, habang sumasakit, mas dinideklara mo yung salita ng Diyos na makatotohanan at makapangyarihan kesa sa iyong nararamdaman. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Not to harm you, but to prosper you. Plans to give you hope and a future. May panghawakan ka na salita ng Diyos na magpapatibay sa iyo, na magpapaalala sa iyo at ipapaalala natin sa Panginoon. Kasi bakit? Ito nga nung Genesis pa lang pinangako na pala. Dahil nagkasala ang tao, wala na tayong direksyon at saysay. Kapahamakan na ang dulo natin. Subalit, may Diyos na mapagmahal na nangako. Babae ang nagkasala, babae din ang gagamitin na para magsisilang ng tagapagligtas. Pinatotohanan din ng mga propeta mula sa lumang tipan sa pamamagitan ni Propeta Isaiah at Mika ang pagsilang ng Mesaya at tagapagligtas. At may dakilang layunin para hugasan, linisin at iligtas tayo sa anumang uri ng kapahamakan at lalo na dun sa apoy ng impyerno. Pagsilang niya ay simula ng bagong pag-asa, bagong buhay. Kay Kristo lamang matatagpuan. Bagong buhay at bagong pag-asa kay Kristo lamang. Amen. 2 Corinthians 1:20 says, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Amen. Come on, if you believe that, come on. Palakpakan mo si Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas, kapantay sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba. Katapatan mo, Diyos. Katapatan. Katapatan mo, O Diyos, at dakila. Ang pag-ibig mo, wagas, kapantay sa aming puso, sa aming buhay, mapurit pagsamba, inaalay, bukas noon ngayon, magpakailanman.
Kapatid, napakabuti ng Panginoon. Simula pa noon, na unang pagkakasala ng tao, ginawa na ng solusyon ng Diyos. Kapatid, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong sitwasyon, may solusyon na dyan ng Panginoon. Ang Panginoong Diyos ay tapat, makapangyarihan, maaasahan sa Kanyang mga salita at lalo na sa Kanyang mga pangako. Ang pagkasilang ng Mesaya ng ating Panginoong Yesus ay katuparan na matagal na pangako na binitawan ng Panginoon mula pa sa aklat ng Henesis. At pinatunayan sa pamamagitan ng mga propeta na tatanggap nilang salita mula sa Diyos, kanilang ipinahayag. Subalit ang kapanganakan na ito ay may dakilang layunin upang iligtas ang bawat isa. Upang bigyan ng pag-asa ang nawawalan ng pag-asa. Upang tayo ay magkaroon ng direksyon at magkaroon ng saysay ang ating buhay. Sa oras na ito, kapatid, bago tayo manalangin, nais kong gunitain mo sa iyong kaisipan. Ano ang mga pangako na iyong pinangahawakan na tila baga hindi pa nangyayari, na tila baga na parang ikaw ay sumuko na? Ang katotohanan ng mensaheng ito ay nagpapatibay na mas lalo tayong magpatuloy, kumawak, maging matatag, matutong mag-antay sa tamang panahon. Dahil ang Diyos na nangako ay tapat, maaasahan, hindi kagaya ng tao na pupwedeng mabali ang kanyang mga pangako. Ngunit ang Diyos ay Diyos na kapag nagsabi, nangako, kailanman hindi mababali. Sa tamang panahon, ito'y mangyayari. Nais kong ipikit mo ang iyong mga mata sa oras na ito. Manalangin ka. Ano ba yung pangako ng Diyos na pinangahawakan mo? Kausapin mo ang Panginoon. Panginoon, pinangahawakan ko ang salita mo. Hindi ko bibitawan ito, Panginoon. Panghawakan ko to. Napakabuti mo, oh, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwa, hatiin ka. Kailan pa
Ang Diyos ay mabuti at matapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay maaasahan sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Diyos ay mapagmahal. Amen. Sa kabila po ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating mga kapabayaan, ang Diyos po ay mabuti. Amen. Amen po ba? Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the promises, Lord God, that you have spoken and you have fulfilled, Lord. Every promises, just like the passage that we have declared, we will hold on every promises and we claim it, Lord. We believe it by faith that in your time it will manifest, it will happen. In Jesus' name we pray. Amen and amen.